The real gospel, please stand up. Please stand up. The real gospel, please stand up. Please stand up. The real gospel, please stand up. Please stand up. Eminem. Eminem lamang ang peg natin ngayon. Pero you know what? The real gospel, please stand up. Ibig sabihin, there is only one true gospel, and that is the gospel of grace. Kaya alam ninyo, if you are truly believing that you can have your salvation through meriting, doing good works, okay, doing your religion, practicing your religion in order for other people to see your good deeds, maybe. What is that? Hypocrisy. Pardon me, but many people, you know what? I've been through a GC. I think it was 2016 or 2017. I was very young during that time. And ang tawag doon sa GC na yon ay teka lang po mga banal kay Kristo, yon. Mga banal kay Kristo. Then later on, the admin, which is my friend, pinalitan niya yung pangalan into righteous in Christ, something like that. Dahil nakakilala siya sa gospel. Maganda naman po yung nangyari, di ba? Pero marami po doon ang parang may mga share kaming good news regarding that you can only have your salvation through Christ, and then ang banat nila, paano pa nagkakasala ka? Ayun na naman. Very, very controversial. Paano pag nagkakasala? May nag-aaway pa nga doon sa GC na yon. That's why ako naman bilang, siyempre, hindi naman po maganda yung mga ganyang pananalita, sabi ko. May mga talagang nagbe-below the belt, believe me. It's not good. Kalaunan, nag-live po tayo doon. I think around 2019 or 2020. Siguro 2020 ng pandemic. Dahil ng pandemic po, napaka-busy natin. Gusto natin hanggat maaari yung mga matatanggap natin mga mensahe during that time, pandemic. Gusto natin hanggat maaari yung mga mahal natin sa buhay yung because we are too worried about them on how they're doing, di ba? What's happening sa kanila, doon sa kanilang kinalalagyan. Kaya hanggat maaari during that time, pa nag-pop up, kling, ganyan sa mga cellphones natin, gusto natin makamag-anak nga po Kaya doon ako nag-live. Kaya po, sinabi ni Jesus, it is finished, naganap na, kasi totoo naman po Dahil po sa ginawa niya sa cross, paulit-ulit na lang po ba tayo? Dahil po sa ginawa niya sa cross, papasok tayo ng langit. But you really have to believe it, my friend. At first, you really need to put your trust and faith in what He has done, accomplished on the cross 2,000 years ago. That's the key. Wala nang ibang key in order for you to be saved than what He has accomplished already on the cross for you, for me, for everybody. Kaya kung ipinagmamalaki mo that you can please God through your good works, through your continuous discipling, making disciples, Bible studies, pagpupuyat, which is maganda po mga bagay na yan. Don't get me wrong, I love that. How I wish nga, kasing init pa rin ng mga nagdaang decades yung gawain ng Lord ngayon. Alam niyo, nabawasan talaga yung init. Nakukulangan ko. Hindi ako... I'm under grace, pero kasi alam niyo yung init namin noon sa ganyan, inaabot po kami ng gabi. I miss those days nung kabataan namin. Dahil millennials kasi kami, so yung sumunod sa amin mga Gen Z, medyo, sorry po, nagbigay ako. Kasi may sakit po kasi ako, ganito po ako. Ever since I was a kid, ganito po ako. So, gumawa naman ako ng vlog, so tatanggapin niyo talaga, ganito talaga ako. Minsan, ayoko naman pong nagdighay lang ako, take 2. Marami na po ako na-record. Tsaka hindi po ako ugali yung nag-e-edit ng videos. No, marinig yun, dapat marinig yan. Umuubo yung pinsan ko, may sakit. Hayaan niyo siyang marinig. Okay, I will let you hear her. Katatapos lang ng graduation niya ng high school. Inuubo yung pinsan ko. Naririnig ninyo, hindi po ba? Hindi ko ugali nag-e-edit ng mga videos. Kaya may nag-comment, thank you sa comment mo. Pero please lang po, gandahan naman yung mga salita ninyo. Kasi Kristiyano kayo, di ba? Na-offend din ako. Kasi hindi niyo tanggap na minsan. Siya lang naman nag-comment noon actually. The rest of you, I love you all. Di ba? So ganito po, balik po tayo. The righteousness of Jesus ay tapos na.
ginawa niya sa cross. It's something na isusuot sa isang tao. Imputed. Alam niyo ba yung imputed? Isinuot. Ibinihis. Kaya yung wikang Tagalog na Biblia ang talagang ang lalim. Ibinihis. Yan, pag hindi ka masyadong tawag dito, sanay sa Bible, mabasa mo yung ibinihis. Parang damit, di ba? Which is tama. Kasi parang damit na ibinihis sa'yo, lamang yung righteousness na yon, hindi mo righteousness ni Kristo, ibinihis, isinuot sa'yo ng Diyos Ama nung ikaw ay manampalataya. At hindi ka lang binihisan ng Diyos Ama, tinatakan ka rin niya ng banal na Espiritu Santo, pangatlong persona ng Trinity yon, para ikaw ay maging Kanya. Kaya ngayon, you belong to the Father forever because of what His Son, Jesus Christ, has done and because of the seal of the third person of the Holy Trinity, the Holy Spirit Himself. So, yung tatlong persona ng iisang Diyos gumagalaw ngayon sa buhay ng bawat mananampalataya. So lamang, I really need you to realize one thing na, si Jesus lang talaga ang daan. Kaya yung mga maiiwan, ito na po ang topic natin ngayon. Obvious naman sa thumbnail natin. Yung mga maiiwan, yun yung mga akala nila ligtas sila, pero hindi. Kasi nagtiwala sila sa righteousness nila. Under law pa rin sila. Pinaghalo nila ang law and grace. Gusto ni Jesus, pure grace lang para maligtas. Amen po ba doon? Okay. Tapos, kasama rin po rito yung buong katotohanan na tayo po mga mananampalataya, naligtas tayo, huwag nating suluhin. We really need to get out, to go some places elsewhere. Maaring sa bus, maaring nakatabi mo, kausapin mo, magkipagkwentuhan ka about kay Jesus. Usapang Jesus ang gawin niya, no? Make him the superhero of your topic. Because doon lang po sa kanya. O sa nagtanong, kasama ba yung aso? Ayun, sumama po uli. Pero alam niyo po ba, ang layo nun, ha? Banda roon yun, ha? Aso ng kapitbahay namin yan. We were surrounded by dogs, our own dogs, our cousins' dogs, no? Relatives' dogs, and even our neighbors' dogs. So, marami pong aso dito. Pero it's not necessarily na sa amin yung mga narinig nyo laging tumatahol. Okay? So, ayun lang pong gusto ko pong sabihin ngayon. Gusto kong tumbukin po ito. Yung mga sinabihan ni Jesus na, "Hey, I never knew you. Depart from me, you evildoers." Alam niyo po ba kung sinong sasabihan nun? Sasabihin ng iba na under the law. Sasabihin niya, yung mga hindi nagba-Bible study, yung mga hindi nagsisimba yan, yung mga ano tawag doon? What do you call this? Yung sabi nila, yung ikaw daw ay, backslider yan, yung mga nagbabackslide. Hindi po yun ang sasabihin ni Kristo niyan. Ang sasabihin ni Jesus noon, "Depart from me, I never knew you." Yung ginamit niyang term, I never knew you. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman nila kilala kasi hindi naman nila kinilala si Kristo bilang Lord and Savior. Hindi nila kinilala na grace lang ni Jesus ay sapat na. Kaya pag hindi mo na kinilala na sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross para maligtas ka, sasabihin ni Jesus, I never knew you. Akala mo na ligtas ka pero hindi. Kaya maliligtas yung mga naglagak ng tiwala doon sa kanyang tinapos na gawa. At tatapusin ko na rin to, magulo na rin. Nakisama na po yung aso namin kasi naririnig. Huwag kayong magagalit sa akin. I'm trying my best to record elsewhere, but sometimes we cannot hold what's going on outside. Ang gagawin lang po natin is to let the Lord give us patience and to focus on the message that I'm giving you, that I've given you rather than hearing the outside noise. Even dogs, ginagamit ng Diablo. I believe in that. Yes, I truly believe in that. Especially, tignan nyo ang topic natin, Gospel of Grace. Gagawa ng paraan ng Diablo to distract us. Maging ka good vibes na and always live Jesus. Thank you.